Hi guys, pag-usapan natin yung bagong e-travel departure. Meron kasing tatlong options tungkol sa travel tax declaration para hindi na kayo ma-delay sa flight nyo at di na kayo ma-stress kung ano yung tamang sagot. By the way, e-travel departure is only for Philippine passport holders. Before we start, dapat meron kang e-travel account. Kung wala pa, you can watch my tutorial. Meron din akong tutorial paano gumawa ng e-travel as a group or gumawa ng e-travel para sa ibang tao. Dapat maidagdag mo na sila as your family member. And last requirement is flight information nyo. Dito natin kukunin halos lahat ng sagot sa e-travel. Okay, let's start. Doon tayo directly sa website, etravel.gov.ph. And gagawin natin to 3 to 4 days before your flight. Just follow this tutorial. Click nyo yung sign in and then mag-login nga gamit yung email account and password sa eTravel. Kung wala ka pang account, andito yung create account sa baba. Click natin yung new travel declaration. For me, ito yung para sa inyo, yung may-ari ng eTravel account. For others, ito yung for family members nyo yung sinasabi ko. Kung nadagdag nyo na sila dito sa loob ng lalabas yung pangalan nila dyan. Since this is for me, yun ang pipiliin natin. Air, ibig sabihin by flight or aeroplano. Arrival, ibig sabihin uuwi ka ng Pilipinas. Departure, kapag lalabas ka ng Pilipinas or babalik ng abroad. So, ito yung pipiliin natin, departure. Press continue. Purpose of travel. For OFW, huwag kayong mag-alala kung hindi lumabas dito yung OEC record nyo. Basta mahalaga meron kayong DMW account at printed OEC. Para naman dun sa magta-travel abroad, I usually recommend holiday, pleasure, or vacation. Kung ang purpose mo naman ay para sa trabaho, for example, pinadala ka ng company mo, ibang bansa, at meron kayong event, pwede mong piliin work employment. Para sa direct hire, pwede nyo rin piliin to. Kung wala naman sa mga sinabi ko, you can choose from this list. Flight information, ito na nga yung flight itinerary nyo. Pwede nyo nang kunin sa email or kung na-print nyo na, pwede na kayo mag-refer dito. Name of airlines, ito yung pangalan ng aeroplano. For example, sa akin is Philippine Airlines. Pwede nyo piliin sa loob sa listahan. Flight number, so mag-refer lang ulit sa flight itinerary. Airport of origin, saang airport sa Pilipinas kayo manggagaling. Date of departure, kailan kayo lalabas ng Pilipinas. Kailan yung flight nyo papuntang abroad. Kung meron kang connecting flight, i-check yung box na to. For example, from Philippines, pupunta tayo ng Singapore. Kung meron tayong stopover sa Hong Kong, anong pangalan ng airport or kung anong terminal. And then, kailan yung connecting flight nyo. Piliin nyo lang din sa calendar. Ngayon, kung wala kang connecting flight, alisin nyo lang yung check. Proceed tayo sa country of destination, kung saan bansa tayo pupunta. So, Singapore na yung flight natin. Pili lang kayo dito sa listahan ulit kung saang bansa yan. Airport of destination, anong airport kayo dadating sa ibang bansa. So, sa akin is Changi Terminal Airport. Date of arrival, kung kailan kayo dadating sa bansa na yon. Date of return, kung kailan ka babalik ng Pilipinas. For OFW or for those permanent residents nakatira na sa ibang bansa. Syempre, di na tayo babalik ng Pilipinas muna dahil dun tayo nakastay. Pero Philippine passport holder pa rin. Just choose any date after ng arrival date nyo. Destination address, saan kayo magstay doon sa ibang bansa. Address nyo abroad. Yung pangalan ng hotel, family member nyo, kung doon kayo makikituloy. Press next. So, ito na nga guys, yung bagong travel tax declaration. So, merong tatlong option. I-explain ko sa inyo. I've paid my travel tax along with my air ticket. Ibig sabihin, binayaran nyo na yung travel tax nung bumibili kayo ng air ticket. Para malaman nyo kung binayaran nyo yun, ito yung example. Meron niyang nakalagay dapat na PH tax manual na 1,620. For kids naman, it's 810 pesos. Tapos ilalagay nyo guys yung 13 digit na flight ticket number nyo. Sa PAL kasi yung kinuha ko. Commonly, ganito ginagawa natin, di ba? Pupunta tayo ng airport, doon tayo nagbabayad ng travel tax. So, ang pipiliin nyo dapat ay number 1. Okay, number 2, I have a travel tax exemption from TIEZA. Ito yung mga hindi nagbabayad ng travel tax tulad ng mga OFW at yung mga permanent resident na abroad. Hindi nyo na rin kailangan mamroblema guys kung may error dito. Basta piliin nyo lang yung number 2. Hindi nyo na kailangan mag-apply for tax exemption kasi automatic na yan sa immigration. So, ito yung pipiliin nyo kung under kayo dito. Press next. And then number 3, I have paid my travel tax directly to TIEZA. Ibig sabihin, kayo ay pumunta nga sa website ng TIEZA at doon kayo nagbayad ng travel tax online. Sobrang bihira to guys. Usually sa airport tayo nagbabayad, diba? But anyway, piliin mo yung number 3. Buksan yung link na to. So, ito yung matrabahong part which I don't recommend guys. Tapos sasagutan mo lahat to. Full name, email address, contact number, flight information.
Sana malinaw yung part na to. Kung may tanong kayo, just comment down below. Ito naman yung currency declaration form. Pero same pa rin naman yung rule. Kung meron kayong dalang pera, cash, cheque na 50,000 pesos or more, kailangan nyo i-declare yan. Lalo na kung dollars naman na worth or more than 10,000 USD. Magdala lang kayo ng sapat na pera na pwedeng gamitin for 1 to 2 days. Tapos yung iba, ilagay nyo na lang sa debit card nyo or sa online bank. Kahit saan namang lugar guys, gumagamit na ng wireless payment. GCash, Apple Pay, Google Pay, and so on. So guys, nakikita nyo yung form na yan. Sasagutan nyo yung isa-isa kung magde-declare kayo ng pera na sinabi ko. Matrabaho yan. Kung kailangan nyo gawin, go ahead. I strongly recommend, huwag nyo na lang dalhin yung sinabi kong mga bawal. Pipiliin lang natin yung no declaration for currency. So, ang e-travel departure guys, walang health declaration. Currency declaration lang. So, kung gagawin yung family nyo, piliin yung pangalan nila dito. And pwede rin kayong pumirma para sa kanila. Kung hindi naman, kung para sa inyo lang yung e-travel na to, piliin nyo lang yung next, and then click yes. Okay guys, patapos na tayo. Double check nyo lang yung information nyo. Yung personal info, address, flight information. Tama ba yung mga dates na nilagay nyo? Kung meron kayong babaguhin, press previews. Kung wala naman, press submit. So congratulations, ito na yung e-travel QR code nyo. Pwedeng i-download yung QR code or screenshot sa cellphone. Pwede rin ma-access sa email. So usually guys, pag lumalabas ng Pilipinas, hindi naman ito hinahanap. Pero mas maganda na meron kayong nakatago na pwedeng ipakita kung hanapin. Yun lang guys, sana nakatulong yung video. Again, maraming salamat sa nag-subscribe. If you're still here, thanks for watching. I will see you in my next video.